Okay, alright yan at welcome back ulit sa Rapido TV. Kumusta po mga kaibigan? At ito nga no, ay meron na naman pong panibagong good news. Dahil nga ay isang hitman ng TTG o Tibes Terrorist Group ay arestado mga kaibigan. At ito nga ang balita no sa Facebook page nating nakita ay Tibes Terrorist Group Hetman arrestado un alleged PNP operation. Rolando Enday Pinili was arrested in Basay Negros Oriental. So ito pong si Rolando Pinili mga kaibigan ay narinig din po natin ang pangalan nito doon po sa ginawang Senate hearing nung pumunta nga ang ating mga complainant no nung may ginawa po na Senate investigation sa mga nangyayari dyan po sa Negros Oriental. So ito na nga siya mga kaibigan at nahuli na ng ating mga PNP. So ngayon ay nasa kustodiya na siya ngayon no, ng ating mga PNP. So palakpakan po natin mga kaibigan ating mga PNP dyan po sa Negros Oriental dahil nga ay hindi po sila tumitigil na tugisin ito pong mga kriminal na ito. At alam po natin na mayroon pa pong mga kasamaan nito na at large pa rin hanggang sa ngayon, pero darating po ang panahon na malipol po yan lahat mga kaibigan dahil nga ay ang mga PNP ngayon sa Negros Oriental ay hindi na po katulad dati at sa ngayon po talagang ginagawa na po nila ang kanila pong tungkulin at pagtugis nga nitong kriminal dyan po sa nasabi pong probinsya sa Negros Oriental. So maganda po ang achievement na ito mga kaibigan no? At base na rin po sa ating mga nabasa na mga komento sa ating mga ibang video na ginawa no ay marami din po ang medyo na dismaya dahil nga sa alam po naman natin na itong kaso kay Litgo Bruel Digamo ay halos mag-isang taon na mga kaibigan no. Ano na ngayon? October no. So ilang bulan na lang, di ba? So marami po ang nadismaya bakit ay hanggang ngayon raw ay hindi pa ito nahuhuli si Arnie Tibes na alam naman kung saan nga ito sa ngayon po na lugar. Yun nga mga kaibigan no, talagang hindi po natin maiwasan na maramdaman po natin ang pagkadismaya dahil nga sa yung ginagawa dati na mga pahayag ng ating DOJ Boyeng Rimulya na marami po siyang mga sinasabi na umaasa ang ating mga kababayan na ay talagang ang kaso nito ay tutukan po nila. Kaya lang mga kaibigan, ngayon po ay parang halos 2 linggo na ata siguro, di ba? Wala na pong update patungkol nga kay Arnie Tibes at yung iba nga ay nagsasabi na yung kaso ni Arnie Tibes parang natatabunan na ata sa mga lumalabas ngayon no na mga ibang kaso katulad nung sa kulto diyan po sa Surigao del Norte no at doon po sa kaso nung isang katulong no na minaltrato nga ng kanyang mga amo. So marami po no ang mga kuminto ng ating mga kababayan. So hindi naman po talaga natin yan maiwasan no na magpalabas po tayo ng ating mga hinanakit dahil nga sa yung iba na umaasa talaga na mabigyan po ng hustisya ang lahat po ng mga naging biktima dyan po sa Negros Oriental. Pero sa akin po mga kaibigan, sa palagay ko, ginawa naman po siguro ng ating gobyerno ang nararapat na nilang gawin at siguro hindi po nila yan tinatabunan ng kaso na iyan kasi doon po sa napanood kong video ni OJ Boyeng Rimulya, sabi nga niya doon po sa mga media
na mayroon po silang mga hakbang na ginagawa, pero sa kanila lang muna yon mga kaibigan. Ayaw po muna nila na ipahayag sa publiko, no, para hindi raw makahanda ang mga kalaban o yung pong si Arnie Tibes. Kaya sa palagay ko mga kaibigan, mayroon po silang ginawa, no, hindi lang po nila sinasabi muna, at baka mabalitaan lang po natin na ang ating mga otoridad ay nandoon na sa bansang Timor-Leste para po ulihin si Arnie Tibes. So yun din po ay inaasahan po natin, no, na sana po hanggat ang maaga ay mahuli na po si Arnie Tibes, no. Kaya ay wag lang po muna tayong mawalan po ng pag-asa mga kaibigan, dahil ay dito nga sa mga nangyayari ngayon sa Negros Oriental ay kitang-kita naman po natin kung paano po ginawa ng ating mga PNP ang kanila pong makakaya na mahuli po nila ang lahat na mga pinaghahanap ng batas dyan, no? Yung mga kriminal mga kaibigan. So dito naman siguro sa nasyonal ay ginagawa rin po nila, no, ang makakaya po nila na gawin na hanggat maaga ay mahuli at mabalik po nila sa bansa si Arnie Tibes para po ay sagutin ang mga kaso laban po sa kanya mga kaibigan, no. Ang mahirap lang kasi doon po sa bansang Timor-Leste, dahil nga ay wala po tayong extradition na treaty, kaya ay hindi po basta-basta na magpadala po tayo ng mga otoridad at hulihin po si Arnie Tibes. So hindi po ganun po kadali mga kaibigan. Kaya ang sabi nga ni SOG Boyeng Rimulya na mayroon po silang ginagawa na request letter sa UN mga kaibigan para po ay mapagbigyan ang kanila pong kahilingan na magpadala po ng mga otoridad na galing po dito sa Pilipinas doon po sa bansang Timor-Leste para ay hulihin po itong si Arnie Tibes. So yun nga ang sabi ko mga kaibigan, malay natin baka ay mayroon na po, no, na ginawa silang aksyon at hindi lang po nila pinaalam pa, no. So laban lang po tayo mga kaibigan, at alam po natin mayroon pong Panginoon na hindi po natutulog at hindi po niya pababayaan ang mga tao na mga inaapi. Kaya talagang makamit po ng hustisya ng ating mga kababayan dyan po sa Negros Oriental. Basta tiwala lang po tayo mga kaibigan, no? Dahil nga ay alam po naman natin na itong si Arnie Tibes din, mayroon din pong pera mga kaibigan. Hindi po siya basta-basta lang na katulad ditong kanyang mga tauhan na siguro sa ngayon wala na pong pera, kaya ayan na, dali po silang nahuli, no? Pero pagka mayroon talagang pera ay medyo mahirapan ang ating mga otoridad mga kaibigan. Isa pa, mayroon po silang mga koneksyon na mas nasa itaas mga kaibigan. Hindi po yan talaga mawala. Pagka mga ganong klaseng mga tao, mayroon po silang mga koneksyon mga kaibigan. Kaya kung ang ating gobyerno, kung ano man po ang kailang mga moves at malalaman yan ng kaalyado ng mga tao na pinaghahanap ng batas, ay baka na pinaplano nyo pa lang ay alam na nung tao na pinaghahanap ng batas. Kaya siguro ay nag-iingat po ang ating pong mga otoridad at siyempre ang ating DOJ para po ay magawa po nila ang kanila pong mga plano na paano po nila mahuli itong si Arnie Tibes mga kaibigan. Kaya wag lang po tayong mawala ng pag-asa. Yan lang po ang aking pong masasabi mga kaibigan, no? At dito nga, no, sa pagkahuli nitong panibago na pong hitman ng TTJ. So isa na lang po itong achievement, no, ng ating mga kapulisan mga kaibigan. At alam ko po na talagang patuloy po nila na tugisin ang lahat na mga kriminal dyan po sa Negros Oriental mga kaibigan. At umaasa po tayo na mabigyan ng hustisya ang ating mga kababayan dyan po sa Negros Oriental. So salamat tayo sa ating mga PNP dyan po sa Negros Oriental na talagang ginagawa po nila ang lahat ng kanila pong makakaya na mahuli ang mga kriminal na ito.
At siyempre, masaya din po tayo sa achievement na ito mga kaibigan dahil ay kahit papano meron pong atin pong nabalitaan na meron talagang nangyayari sa ginagawa nating mga PNP na pagtugis ng ating ng mga kriminal na iyan mga kaibigan. So, laban lang po tayo mga kaibigan para po sa hustisya ng ating mga kababayan dyan po sa Negros Oriental at kay Late Gabriel Digamo. Mabuhay po ang mga taga Negros. Ayan no. So hanggang dito lang po muna tayo at ako po muli ay magpapasalamat sa inyong patuloy na panonood sa aking mga ginagawa po na mga reaction video, mga news update. Ayan no. Maraming salamat po mga kaibigan. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like naman po mga kaibigan at maaari ay paki-share na rin. Okay? So, sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, ayan, at sa ating mga kababayan na mga OFW, ingat lang po tayo palagi, no, kung saan man tayo naroon, at lalo na po sa ating mga kababayan dyan, OFW sa bandang Israel, ayan, ingat po tayo mga kababayan dahil nga ay patuloy pa po ang digmaan dyan, no, sa lugar kung nasaan po kayo. So, ayan, at see you po sa next video ko. God bless all of us. Ingat palagi, sama na roon.